Good morning po mga katuto. Kumusta po kayo? Ito na naman po tayo, nagbabalik po tayo sa ating talakayan, kwentuhang pambaranggayan, mga katuto. Ano po? So, ipagpapatuloy lamang po natin yung ating naputol na diskusyon, talakayan, patungkol po sa BAUSI o Anti-Violence Against Women and Children, na kung saan ay tinalakay po natin kahapon kung ano ba itong BAUSI na ito. So, binanggit natin na ang involved po rito ay yung may mga relasyon, kasalukuyan o dati pang mga relasyon, mga katoto. No ho? At sinabi din natin na it's pwedeng sa mag-asawa, dating mag-asawa, magnobyo, dating magnobyo, may live-in partner na babae sa babae. Alam naman po natin yan. Live-in partner, lalaki sa lalaki. May mga ganun pong sitwasyon. Ito po ang pasok dito sa BAUSI. Ang BAUSI po ay sila po ang humaharap sa barangay. Kaya nga po mayroong BAUSI Desk Officer. Sila po ang tumatanggap ng mga reklamo, ng mga complaint. Siyempre, bago po dumating sa BAUSI Desk Office, pupunta po muna yan sa barangay tanod upang mag-complain, i-lodge yung kanyang hinaing, yung kanyang gustong hinaing. So, ilalag po yan doon, itatala doon ang kanyang problema at papipirmahin po siya ng ating kung sino man po ang tumanggap ng kanyang complaint. Bibigyan po siya ng form, sumbong form, para doon kanyang isalaysay ang mga nangyari kung sino man po ang kanyang gustong ireklamo na may kinalaman po sa harassment. At pag yan po ay na-submit na, na-filled up na, iaakyat po yan sa BAUSI office o sa BAUSI Desk Officer para tanggapin naman po. At once natanggap po yan, magpapadala po ng summon ang ating BAUSI Desk Officer upang imbitahan ang magkabilang panig at pag-usapin. Pero kadalasan po, mga katuto, lalo na kung yan po talagang may marahas na nangyari, ay idinidiretso na po yan. No? Bibigyan po ng BPO o Barangay Protection Order ang complainant para nang sa ganon ay meron siyang habang pinaprocess ang kanyang complaint ay hindi po pwedeng makalapit kung sino man ang nangharas sa kanya. Hindi po pwedeng makalapit sa kanya ang kanyang ikino-complain, ang kanyang inireklamo. So bibigyan po siya ng BPO, Barangay Protection Order, at bibigyan din po siya ng referral para idulog po niya ang kanyang hinaing sa Women's Desk sa PNP. At pagdating naman po doon, may sarili pong proseso ang PNP kung paano po asistihan ang atin pong biktima ng nasabing karahasan. Dito po sa barangay, hanggat maaari ay ninanais may mga pagkakataon na kung mga simpleng awayan lang naman po tungkol sa pamilya, sa pagsasama, ay kakausapin ang complainant ng hiwalay, kakausapin ang respondent ng hiwalay, o po pwede naman po na pagharapin po sila. Kasi po unang-una ang layunin po ng ating barangay magkaroon po ng pagkakasundo sa pagitan ng dalawang panig. Pero siyempre, iba po ang usapin pagdating po sa BAUSI. Kasi sabi ko nga po kanina, kung medyo delikado ang sitwasyon, lalo na po ng biktima, hindi na ho namin pinaghaharap dito sa barangay. Bagkos ay idinidiretso na po namin yan. Nagbibigay po kami ng referral para doon po sa Women's Desk pag-usapan o ipatawag ang respondent, ang nangharas po sa kanya.
Mga katoto, ang Bausi Desk Officer ay hindi po kinakailangan na siya ay doctorate. Ang amin pong Bausi Desk Officer ay isang ordinaryong mamamayan lang na sa tingin naman po namin ay may nalalaman, may eksperyensya. Siyempre po, mas mainam na ang haharap pong Bausi Desk Officer, ang itatalagang Bausi Desk Officer, ay yung may asawa, yung mayroon ng experience pagdating po sa asawa, sa pagiging asawa, di po ba? Para nang sa ganon ay madali niyang may adapt ang kwento, ang nangyari, madali niyang maintindihan, madali niyang maunawaan. At napaka-importante po na ang Bausi Desk Officer ay may mga trainings and seminars na kailangan pong daluhan upang magkaroon ng ideya o madagdagan ang kaalaman patungkol po sa Bausi. Magkaroon po siya ng kaalaman kung ano ang tamang proseso sa paghawak po ng mga kaso, mga pangaharas na nangyari po sa isang biktima. Mga katuto, kung mayroon po kayong mga katanungan, huwag pong magatubiling. Inuulit ko po mga katuto, kung mayroon po kayong nalalaman sa mga ganitong sitwasyon, mga ganitong pangyayari sa inyong mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, huwag hong pabayaan, ipaalam na pwede ho silang magreklamo, pwede po silang lumapit sa tanggapan po ng barangay upang mabigyan ng solusyon, mabigyan ng proteksyon ang biktima. Kakampi niyo po ang barangay. Kung may mga katanungan po, mga katoto, pwede po kayo mag-comment sa baba upang atin pong masagot kung kinakailangan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, sa inyong panunood sa atin pong vlog patungkol po sa kwentuhang barangayan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa bawat isa.